God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Welcome to today's episode of Life and Grace Channel. I'm so glad po that you are joining me today, and I'm hoping that you still remember kung yung pong last episode natin na nagbigay po tayo ng senaryo na nakita po natin na tayo pong lahat ay nakaranas o nakakaranas na humaharap po sa tila baga imposibleng sitwasyon sa buhay. And when these things happen, what will gonna do? Sasabihin ba natin, oh God, what do I do now? Maaaring ganun po ang masasabi natin. Maybe you prayed, you waited, and look around, but everything you can see with your natural eyes tells you that nothing is going to work. Pinag-uusapan po natin na makakatulong na mabalikan natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, personally, I am sure na kung ikaw po ay isang believer ng ating Panginoong Yesus, may sinabi sa iyo ang Diyos. May ibinigay siya sa iyong promise. Balikan mo ito at alalahanin mong He who promised is faithful. Ito po yung sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23. Alam niyo po, dito sa Melbourne, in our previous Sunday church service, ay napaalalahanan po kami ng salita ng Diyos to feed on His faithfulness daily. Na kumain tayo sa katapatan ng Panginoon araw-araw. Ito pong mensahe ng Psalms chapter 37 verse 3 na sabi po doon ay, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Na tayo po ay kumain mula sa kanyang katapatan. Nakatulad po ng natural na kailangan po nating kumain to sustain our strength. Kailangan din na masustain ang ating vision by feeding on His faithfulness araw-araw. Kung hindi po, baka mamatay po yung God-given vision na ibinigay po sa atin, especially kapag humaharap tayo sa seemingly impossible situation. So, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang title po ng atin pong episode for today, na atin pong pagsasalu-saluhan ay Uncovering God's Wisdom. Yung bang inaalisan natin ng takip, ang karunungan ng Diyos na ito po ay mapa sa atin, na ito po ay dumaloy sa ating buhay at maggamit po natin sa mga desisyon na gagawin po natin sa ating buhay. Araw-araw, gumagawa tayo ng desisyon, malaking desisyon, maliit na desisyon. Kailangan po natin ang karunungan ng Diyos at mai-uncover natin ito. Now, let me start. Have you ever wondered why two people can look at the exact situation, yet one sees impossibility, samantalang isa naman po ay nakakakita ng opportunity? Alam niyo po, marami pong ganyan na nangyari nung time po ng COVID, na ang mga tao po ay natataranta. But there are people who seized that opportunity at nakapag-produce po or nakapag-emerge ng isang business na nakatulong po sa kanila. Now, when someone see opportunity at yung isa naman ay impossibility, the difference is not intelligence or experience. Today, we're going to talk about something that Apostle Paul prayed for sa mga mananampalataya ng Efeso sa chapter 1, and it is one of the most powerful prayer in the New Testament. According to Apostle Paul, it is whether the eyes of our understanding have been enlightened. Ito po ay ayon sa kung ang mata ng ating pagkaunawa ay naliwanagan. Samahan niyo po ako, Ephesians chapter 1 verse 17 to 18. Ito po yung summary ng pinag-uusapan dito. Sabi ni Apostol Pablo, that the God of our Lord Jesus Christ may give unto you the spirit of wisdom and revelation, the eyes of your understanding being enlightened. Today, we will discover po kung paanong God gives wisdom, kung paano siya nagbibigay ng karunungan, nagre-reveal ng kanyang mga purposes sa atin po mga buhay, at nagtuturo po sa atin beyond what is visible. Notice something important dito po sa sinabi ni Pablo. Paul was not praying that God would create something new,
kundi ang makita natin kung ano na ang mayroon tayo kay Kristo. He was praying that believers would see what God had already provided. Alam niyo po, when you understand these things, that changes everything. The word revelation, sa verse na binasa po natin, ay may ibig sabihin po sa Greek language na uncover o alisan ng takip. Alam niyo po, ng mga nakakaraan, ang ating pong team ay to unveil. Ito po yung ibig sabihin. And it means it is already there. Kailangan lang tanggalan ng takip para makita natin. Alam niyo po, marami pa rin pong mga believer ang ganito ang panalangin sa Diyos. Ang sabi nila, Panginoon, gumawa ka ng mga bagay na bago. Gumawa ka ng mga bagong bagay na para po bang hindi pa nakakagawa si Lord. They're quoting 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and as if they still belong to the old covenant people of God. Sabi po kasi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10 ay ganito. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Pero ang kasunod po nitong verse ay sinabi po ni Pablo sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Sabi niya sa verse 10, but God has revealed them to us through His Spirit. I want you to take note of that. Sabi niya, subalit ang Diyos ay ipinahayag ang mga bagay na ito sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Nagpatuloy po siya, sabi niya, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Ang mga bagay po na inanda ng Diyos noon pa man ay ipinapahayag sa ating mga believers, mga mananampalataya ng New Covenant time sa pamamagitan po ng spirito ng wisdom and revelation that Apostle Paul prayed for the church in Ephesus. Kailangan lamang na mabuksan po ang ating mga kaisipan sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Subalit po, hindi tayo basta mananalangin na lamang na Lord, buksan mo ang understanding ko nang hindi naman tayo nagbubukas ng scriptures. Naalala niyo po ba yung mga disciples during the time ng Resurrection Sunday na naglalakad po sila papuntang village ng Emmaus, nagko-converse po sila and they're reasoning sa kanilang mga sarili about what happened that week. Nga si Jesus po ay pinako sa krus at nalibing and then nagsabing mabubuhay na maguli. But that is the Resurrection Sunday na nabuhay po si Jesus. When suddenly the Lord Jesus Christ in His resurrected form drew Himself and went with them. But the scripture said that their eyes were restrained so that they did not know Him. Kasi po hindi nila priority si Jesus. Ang priority nila ay ang Israel at ang kaligtasan ng Israel. And that is why the Bible says their eyes were restrained so that they did not know Him. But when Jesus stayed with them in the village, He opened their eyes, and when they returned to the other disciples at Jerusalem that same day, si Jesus po appeared in their midst and revealed Himself through the scriptures. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, ipinahayag niya ang kanyang sarili, tinanggalan niya ng takip ang kanyang sarili sa pamamagitan ng scriptures. Sabi po ng Luke chapter 24 verse 45 ay ganito po, and He opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Let me say this, true understanding of God's word comes from Him alone. When you spend time in His presence, He will reveal Himself sa inyo. Kapag nag-spend tayo ng intimate time sa Panginoon, magpapahayag siya sa inyo at patuloy niyang ipapakilala ang kanyang sarili sa inyo. The Holy Spirit will open up to your hearts and make the Word of God come alive. It will enlighten our understanding and usher wisdom for you to navigate whatever situation you are in. Sometimes the greatest miracle is not changing our circumstances. It is God changing our understanding. So pag-usapan po natin ito. Wisdom before decisions. Dito po tayo nagnanavigate ng ating buhay. Malimit po natin naririnig na kailangan natin ng wisdom ni Lord sa mga malalaking desisyon na gagawin natin sa buhay. And that's right. And that is very, very true. But actually, kahit naman po sa mga maliliit na desisyon, kailangan pa rin po natin ng wisdom o leading ng Panginoon. Hindi naman po siguro
kapag major items lang ng buhay natin, ay doon lamang natin ikokonsulta mga bagay kay Lord. At kapag ka everyday na maliliit na desisyon na, ay sasabihin natin, leave it to me, Lord, kaya ko na po ito. No, mas malimit nga po, ito po ang nagpapakomplicate ng ating sitwasyon. Kaya po dumarating tayo sa mga major decisions. So paano po natin malalaman na nagdidesisyon tayo na gamit ang wisdom ng Panginoon? Let me bring to you one verse in the book of Colossians na ang sabi po dito, Colossians chapter 3 verse 15, "And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful." Ang sabi po sa wikang Tagalog ay, "At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo." Malalaman mong tama sa wisdom ni Lord ang desisyon mo kapag puno ka ng kapayapaan mula sa Diyos. It is what it means to let the peace of God rule in your heart. Yun po yung ibig sabihin na pagharian ng kapayapaan ng Diyos ang inyong puso. Alam niyo po, ang word rule in the Greek word ay galing po sa root word na ang ibig sabihin ay an umpire. At kagaya po sa isang baseball game na palagi nating sinasabing ang desisyon ng umpire ang final, kapag po may ibinatong bola, yung nag-pitch, ito po ay tinatawagan niya ng ball or strike, fair or out, or in or out, or fair or foul. Lagi pong final kung ano sasabihin niya, and it cannot be changed by arguing. God's peace is supposed to govern or act as an umpire sa atin pong mga buhay. When we have conflicting emotions or thoughts, we just go with the direction we have the most peace about. Hindi po yung urgency lamang ng matter or pressure from anything or anyone. Kung wala ang peace ng Panginoon, don't sign your name into any contract or agreement. Any decisions guided by the peace of God is good even if there is no evidence that suggests na okay nga ang mga ito. Basta meron kang kapayapaan ng Panginoon. Let me bring you to Philippians chapter 4 verse 7. Ang sabi po dito, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." Sabi po sa wikang Tagalog, "At ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Ang sabi po doon, this peace from God surpasses all understanding. Higit po ito sa lahat ng mga pangunawa. Kaya minsan kahit hindi mo naiintindihan, ang sabi ko nga po whether you cannot understand it, even medical knowledge or understanding, nagsusurpas po ang kapayapaan ng Panginoon. Whether business understanding, lumalampas po ang kapayapaan ng Panginoon. Lampas po ang kapayapaan ng Panginoon dito. Higit po sa anumang pangunawa. Minsan parang wala sa tamang reasoning. But go with the direction we have the most peace about. Kasi po, sabi po ng Isaiah chapter 26 verse 3, "You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you." The only sure way to walk in God's perfect peace is to keep our minds stayed on Him. Si Apostol Paul po ay nanalangin sa mga believers na ang kanilang mga puso ay maliwanagan. Prayer doesn't merely ask God for answers. Prayer positions our hearts to receive His wisdom. Perhaps ang prayer po natin today ay, "Lord, help me to see what you see." May God open your eyes, strengthen your faith, and help you to recognize His purpose already at work sa inyo pong mga buhay. Please join me next time po as we discover why God's vision grows in stages and why obedience begins with one simple step. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos sa episode na ito. Magpapatuloy po tayo next time. Ang panghuling episode po natin dito po sa ating mini-series na The Power of Imagination. This is Baljamin Tatlong Hari and this is Life and Grace
Life is best lived by grace. Shalom!